na-enjoy niya yung presence ng Panginoon. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Yan po lang ang maibigay natin sa Panginoon. Ipalakpak mo yung mga kamay mo sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Ready na po ba ang lahat? Sige nga, kung ready nga na nga kayo, ipalakpak nyo nga yung mga kamay nyo ulit sa Panginoon. Hallelujah! So, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong The Refiner's Fire. Amen? The Refiner. Malakay 3, chapter 3, verse 1 to 3. Sige po. Sino po rito yung may mga Bible? Taas ang mga kamay. Pag wala po kayong mga Bible, benta nyo po yung mga cellphone nyo, ha? Ibili nyo ng Bible. Amen. So, pakinggan nyo na lamang ako. Sabi niya po rito, kukunin ko po sa verse 1. Sabi niya po sa NLT, "Look, I am sending my messenger and he will prepare the way before me. Then the Lord you are seeking will suddenly come to his temple. The messenger of the covenant whom you look for so eagerly is surely coming, says the Lord of heaven's armies." Verse 2, "But who will be able to endure it when he comes? Who will be able to stand and face him when he appears? For he will be like a blazing fire that refines metal, or like a strong soap that bleaches clothes. He will sit like a refiners of silver, burning away the dross. He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer acceptable sacrifice to the Lord." Amen? Amen. Isa pong malakas sa palakpak sa Panginoon. So, welcome everyone. Welcome po, sister, yung nanay po ni Brother Drew. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At ulit, okay, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, Refiner's Fire. Okay, sulat niyo na po. May exam tayo mamaya. Okay, sino po ba ang author nito? Ang author na ito ay walang iba kundi si Ezra. Si Ezra po was the second of 3 key leader to leave Babylon for the restruction ng Jerusalem. So, ginamit po siya ng Panginoon to restruct the Jerusalem. At sino pa tong si Ezra? He is also a minor prophet. Siya po ay minor prophet, the one who gives message to the people. People from God, they are the one who gives warning and reminders. Okay? Si Ezra po, sino pong nakakakilala kay Ezra? So, hindi po natin masyadong naririnig, no? Ang ang author na Ezra. Siya po ang sumulat sa Book of Malakay. Siya po ay minor. Pag sinabing pong minor prophet, sila po yung pinagbibigyan ng Panginoon ng message para sila po ay mag-speak or magsalita sa mga tao. Sila po ang nagbibigay ng warning sa mga tao. Okay, sila po ay ginagamit ng Panginoon bilang mga minor prophet. Okay. Ang konteksto po ng Malakay ay, sabi niya po dito, the verse is warning of the coming judgment of God. Kung mapapansin niyo po, ang ating mundo ay napakasikip na, ika nga nila. Amen? Napakagulo na. Yung mga bansa, kapwa bansa, ngayon po ay nag-aaway na, naglalaban na. Grabe po yung ating nararanasang mga hirap. Tama po ba? Mga kagutuman, mga sakit at karamdaman, yung age po o yung cancer po before, naririnig nyo lamang po yan sa mga matatanda. Tama ba? Sa mga mayayaman na mahilig kumain ng masasarap. But now, hindi na po, kahit sa mga baby, lumalabas na po yung mga cancer. Even sa mga mahihirap na ang kinakain ay gulay na lamang. Amen po ba? So, yung sakit na mga cancer before, wala ka pong maririnig. Pero bakit ngayon? Naririnig mo na.
mga kaguluhan, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, we are living an last days. Kaya si Jeremiah po, or si Malakay, at si Ezra po ay nag-a-anunsyo na ang Panginoon ay malapit na po darating. Okay, yun po ang konteksto nito. Sabi niya dito, the prophet Malachi is telling them that when the Messiah comes, he will be like a refiner's fire or launderer's soap. Ang sinasabi po ni Malachi dito, ni Ezra po, ay ang Panginoon ay darating po na isa pong refiner's fire. At siya po ay, kung baga sa sabon, ay tayo po ay sasabunin. At babanlawan. Ngayon po ba? Sino po rito yung nakakarinig ng mga salitang ganon? Di ba? Pag tayo ay sinermonan, sinabon na ako ng nanay ko. Di ba? Kulang na lang banlaw. Ito po yung pinaparating po ng ating minor prophet. Ano to? Sabi niya rito, bakit niya ito sinasabi? At ito rin po ang sinasabi niya sa panahon po ng mga Israelite. Kung nagbabasa po tayo kung nagbabasa tayo ng mga Bible, at sa Old Testament po ay mababasa po natin kung gaano po kabait ng mga Israelite. Di ba po, ang Israelite ay ang bayan ng Lord, ang bayan ng Panginoon. Pero nakikita natin kung gaano ka-disobedient ang mga Israelite. Bakit humantong sa mga warnings? Dahil ayaw ng Panginoon na sila po ay mapahamak. Kaya sabi niya po dito, sa kanyang mga salita, sabi niya, "Look, I am sending my messenger and he will prepare the way before me. The Lord you are seeking will suddenly come to his temple." So sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita, siya po ay nagbigay ng 2 mensahero. At sabi niya po rito, ang messenger na isa ay si John the Baptist. Okay, kung sino po yung nagbabasa sa Old Testament, di ba po si John the Baptist ay binuhay ng Panginoon dahil may purpose siya. Ano po yung purpose niya? Nilikha siya ng Panginoon para pumunta po sa ilang. At ano po yung sinisigaw niya doon sa ilang? Mag-repent. Amen, mag-repent kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil darating na ang higit sa akin. Bakit pinadala po ito ng Panginoon? Dahil ang kanyang bayan ay mahal na mahal niya. Tama po ba? Ang bayan ng Panginoon ay nakikita natin doon na hindi po sila perfect. Even us today. Kahit tayo po ay mga Kristiyano na, kahit tayo po ay nakakakilala na sa Panginoon, tayo man din po ay napakabait. Tama po ba? Sino dito yung napakabait? Praise the Lord. Sige, palakpak po yan sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 3, verse 1 to 3, "In those days, John the Baptist came and preaching the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah." Sabi niya rin dito, "A voice of one calling in the wilderness, Prepare the way for the Lord, make straight path for Him." Yun po ang laging sinisigaw ni John the Baptist. At ang pangalawang messenger po na pinadala niya ay walang iba kundi si Jesus Christ. The Lord Jesus prepared the sinner's heart to be His temple by the ministry of His word and the conviction of the Spirit. And He enters at the messenger of peace and consolidation. Nung si John the Baptist po ay nakikita pa rin ng Panginoon na
ng God the Father na parang hindi po siya pinapakinggan at patuloy pa rin po na nagkakasala ang kanyang bayan. Ano po ang pinadala niya? Ang kanyang bugtong na anak. Bakit po? Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang bayan. Merong nagkukwire pa. Kumakanta pa. Okay. Dito po makikita po natin na si Jesus at si John the Baptist ay pinadala ng Diyos para kanino? Para sa atin po. Para sa atin. Ibinigay niya ang mga taong ito para tayo ay paalalahanan. Para tayo ay yung ating mga ginagawa, makita natin na ang mga ginagawa po natin ay hindi po kaaya-aya sa mata po ng ating Panginoon. John said, His coming may not be the pleasant experience you think it's going to be. You don't realize what His purpose. Or when He comes, He will come to refine, to purify, to cleanse His people. Para sa ganun tayo ay kaaya-aya at katanggap-tanggap sa ating amang nasa langit. Dahil kung wala ang mga pinadala ng Panginoon, asan na kaya tayo sa panahon ngayon? Amen. So, ang Panginoong, ang ating Diyos Ama, nakita natin ang kanyang grabing pagmamahal sa atin, even though we are under sin, kahit na hindi po tayo gumagawa ng mabubuti, God loves us so much. Kaya nga, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yan po ang ipinangako niya sa kanyang bayan na mahal niya ang mga Israel people. At dito ay magiging lesson po sa atin ang mensahe sa umagang ito. At ang lesson natin sa umagang ito ay napapanahon. Amen po ba? Ito po, 3 lesson outline lamang po. Sabi niya rito, the meaning of refiner's fire. Number 2, lesson outline, God uses our circumstances especially to purify us. At number 3, God's ultimate purpose in refining is worship and conclusion. So, ready na ba kayo mga kapatid? Yes. To refine us? Ha? Ready na ba kayo para i-refine tayo ng Panginoon? Yes. Pag sinabi mong refine, masarap ba yon? Hindi. Bakit? Kasi dadaan ka sa maraming mga proseso. Sabi niya rito, ang synonyms po ng refiners, cleanse, distill, filter, process, and strain. So yung mga meaning po ng refines parang ang sasakit. Cleanse, ibig sabihin may paglilinis. Tama po ba? Distill, filter, ibig sabihin finifilter tayo. Process and strain. Sabi niya po dito sa definition niya, refiners, a person, device, or substance that removes impurities, sediment, or other unwanted matter for something. So, ang refiner, siya yung tagapamahala. Okay? Siya yung humahawak ng kung anong mga product ang ipoproseso. Ano naman ang fire is the hot, bright flames produced by things that are burning. So refiners meaning siya yung gagamitin ng tao na dadalisay at tagalinis, taga-filter sa apoy. Siya yung nagmamanage. Okay. Sabi niya po sa Bible org, a refiner's fire, meron po ba? Okay. A refiner's fire melt down a metal such as gold or silver or purification purposes. Once metal is in the melted down state, the dross in the metal rises to the top and is then removed from the metal before it cools. Okay? Yung metal po, siya po ang naglalagay dun sa apoy. Okay, God spoke this analogy through the prophet Malachi to describe how the purifies our hearts.
dito kung paano mapupurify ang ating mga puso. Just a refiner's fire, God will draw out our dross, our broken, sinful ways, so that He will stand pure and right before God. Inihahanda tayo ng Panginoon sa Kanyang pagdating. Amen po ba? Gusto niya na tayo, pag tayo po ay dumating, pag dumating ang ating Panginoon, ang God the Father at ang Kanyang anak, tayo po ay nakakatayo sa Kanyang harapan. Why? Because Jesus Christ will stand as refiners of our heart. Amen ba? So aalisin ng Diyos ang ating mga dumi at ang ating mga sira na buhay. Tatanggalin niya po ang makasalanan nating buhay upang tayo ay makatayo at malinis at matuwid sa Kanyang harapan. Amen. Mga kapatid, malapit na po darating ang ating Panginoong Jesus. Kailangan po natin magpa-refine ng ating mga puso. Tamang-tama yung kanta kanina, kung ma-internalize nyo lang yung message ng kanta kanina, sobrang meaningful po sa mga tao na kung saan nagdi-desire na nagpapalinis sa harapan ng Panginoon. Amen? So, number 2, lesson outline. God uses our circumstances especially to purify us. Ginagamit ng Panginoon yung mga circumstansya or yung mga challenges, yung mga problema, sakit, karamdaman, kawalan, at kung ano-ano pa to purify our hearts. Amen? Pag dumaan kayo at dumating kayo sa mga bagay na yan, lagi niyong alalahanin, ginagamit lang yan ng Panginoon to purify our hearts. Huwag po kayong magtampo, huwag po kayong lumayo sa Panginoon, huwag kayong magpakalayo-layo, kundi hayaan nyo na ipupurify ng Lord ang puso natin. Gusto nyo ba sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo ready na harapin ang Kanyang pagdating? Sino rito yung, okay lang, naglilingkod naman ako, pero ang puso mo punong-puno ng unrighteousness. Do you think kaya makaka-stand up ka pagdating ng ating Panginoon? No. Alam mong naglilingkod ka, pero ang puso mo ay punong-puno ng mga ng mga bagay na makamundo. Naglilingkod naman ako eh. Pero ang Lord ang nakakakita sa puso po natin. Sabi niya po rito sa Malakay 3:2, but who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire and like a launderer's soap. Mga kapatid, wala pong nakakaligtas sa mata ng Panginoon. Ito ang buhay natin ito. Binigyan na natin ng panahon, ng oras, ng buhay ang paglilingkod. Gawin na po natin ng tama at seryoso. Amen ba? Ayaw ng Diyos na pagdating ng 10 o'clock, wala pang mga tao. Amen? Andito na ang Panginoon. Ngunit ang Kanyang mga anak, asan na? Tayo po ay naglilingkod, hindi sa tao, mga kapatid. Tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Kung paano natin pinapahalagaan ang presidente pag pumunta po yan sa bayan natin. Ganon din dapat ang pag-prepare natin sa pagdating ng Panginoon. Tayo lagi ay inaantay ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Hindi po si pastora ang paglilingkuran nyo, hindi po ang mga elders at kung sino-sino pa. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Ang Diyos ang nakakabatid sa puso natin. Amen ba? Amen? Hindi po ako nagagalit. Nagsasabi lang po ako sa pinasasabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Dahil isang araw, no one will stand before God kung ang puso mo ay punong-puno yan ng dumi. Kung ang puso mo ay punong-puno yan ng basura, kapatid, kaawa-awa tayo. Bakit? Dahil sabi niya, darating ang ating Panginoon na hindi po natin nalalaman.
Darating siya na walang sino mang nakakaalam. Paano kung dumating siya under sin time? Paano kung dumating siya na tayo ay nag-worship, wala sa puso natin ang sinasamba natin? Amen. Jesus Christ show us different ways for us to understand how He cleansed us so that we can face God. We can face our Father face to face. Mga kapatid, sabi niya sa Old Testament, walang sino mang nakakakita sa mukha ng ating Panginoon. Why? Dahil ang mukha ng Panginoon ay napaka-bright, napakaliwanag, na ang sabi doon, na pag nakita mo ang mukha ng Panginoon, patay ka na. Si Moses, mas pinili niya pong makita ng mukhaan ang Panginoon kaysa pupunta sa milk and honey. Ganyan po kaliwanag ng Panginoon. And who can stand before God kung ang puso natin ay puno-puno ng basura? Paano natin matayuan ang sinasabi ng Panginoon na iwa-welcome tayo kung ang puso natin punong-puno ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon? Amen. Sabi niya dito, we are like a metal and Jesus Christ is the refiners. Amen. Refiner's fire does not destroy the metal, rather it allows the junk to come up that it can be removed. Tayo po ay parang bakal sa buhay na ito, mga kapatid. And our Lord Jesus Christ is the one who refines us. Pero wag tayong mabahala or mag-alala dahil hindi hahayaan ng Diyos na masunog yung bakal na yan. Hinahayaan niyang masunog ang bakal na yan para lumabas ang tubi, lumabas ang mga kalawang, para pagdating sa end ng process, makita mo yung kinang ng bakal na yan. Amen. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yun. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin ngayon. To be a heart that longs to God. Amen. Yan yung iniiyak ng Panginoon sa atin. Huwag natin gawin na ang gawain ng Diyos ay isa lamang po itong pasyalan, mga kapatid. Huwag natin gawin ang iglesia ng Panginoon na isa lang po siyang walang silbi. Ang gawain ng Diyos ay sagrado ito. Sagrado ito. At dito natetest ng Panginoon kung paano mo siya minahal at mamahalin habang tayo po ay nabubuhay. Amen ba? Amen. Sige, palakpakan mo yung Diyos. The refiner's fire does not consume. It makes the metal better and more valuable. Ikaw yun, kapatid. This comparison help make sense of what God's redemptive work may look like and accomplish in each of us. In-accomplish na tayo ng Panginoon. Tayo po ay napatawad na sa kasalanan natin sa pagkabayubay ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, dumating siya para i-refine ang ating puso, ayusin ang ating buhay. Para sa Kanya, para sa pagdating niya, makita natin siya ng mukhaan. Di ba ito naman ang nais natin sa bawat isa sa atin? Bakit tayo nag-exert ng effort every Sunday? Tanungin ko nga po kayo. Bakit ang aga-aga pa yan, naliligo ka na, nagpe-prepare ka na para pumunta sa church? Ano ang expectation mo? Amen ba? Bakit ka nananalangin? Bakit pag may mga Bible study pumupunta ka? What is your expectation? Para malugod ang Diyos sa buhay mo, di ba? Ayusin natin, mga kapatid, ang buhay paglilingkod natin. Lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito, ma-appreciate man yan ng kapatid mo, ma-appreciate man ni Pastora, ngunit ang Diyos ang higit na makaka-appreciate sa ginagawa mo. Amen? Amen. Hindi laro ang gawain ng Diyos. Hindi laro ang gawain ng Diyos.
Seryoso ang Diyos sa buhay natin. Ibinigay niya ang buhay niya, tapos nilalaro lang natin ang gawain niya. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay. Oras mo sa church, hindi ka naging punctual. Ano ang ibibigay ng Lord sa iyo na reward? Inside and outside the church, dapat makita ng Diyos ang buhay natin. Amen. Hindi lang tayo holy every Sunday, mga kapatid. Kailangan holy tayo from Monday to Sunday dahil ang Diyos ay nabubuhay sa atin. Pinupurify tayo ng Diyos para makita yung kadalisayan ng buhay natin para sa Kanya. Ang Diyos seryosong ibinigay ang Kanyang anak para sa atin. Tayo, anong response natin sa buhay na ibinigay ng Kanyang anak? Amen ba? Amen. Hindi po ako nagagalit. Nag-carried away lang ako. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Number 2, nahalin tulad tayo ng Panginoon na isa pong sabi niya rito, inihahalin tulad din tayo ng Panginoon na isa pong labada na tayo ang mga damit at ang Panginoon ay sabon. Amen. Tayo yung damit na napakarumi. Sino po rito yung mga labandera? Yung mga nanay na naglalaba? Amen. So, mga kalalakihan na naglalaba, praise the Lord, ipalakpak ko yan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Di ba po yung puti? Sino po rito yung naglalaba na nakokontento pag may mancha ang sinasampay niya? Yeah. Yung, pwede na yan. Naku, meron pang mga dumi. Pwede na yan. Pwede na yan. Sino po rito? Yeah. Amen. Yung mga medicolosang mga nanay, alam nyo po ba, ayaw nilang isang... Sino yung medicolosang mga nanay? Nanay sila? Nanay kayo? Okay, sino yung mga medicolosa? Di ba po, hindi tayo titigil hanggat hindi nalilinis at lumilitaw ang puti ng isang puti. Tama ba? Tama ba? Kahit na po ang kamay natin ay magkanda sugat-sugat, basta pag sinampay po ng labandera yung kanyang sinasampay at maputing-maputi. Nako, yung pagod niya, yung pawis niya, pag nakita niya po yung mga sinampay niya, napakasaya. Amen po ba? Amen. Amen. Pero pag ikaw naglaba na pwede na yung pwede na, kahit mansa-mansa, napakadilim at andyan yung nanay, ano bang laba mo? Amen po ba? So ganyan din po ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi niya tayo nalilinis at lumalabas yung grabing kaluntian or sinasabi nilang kasing puti ng niebe ang ating mga puso. Hindi niya po tayo titigilan sa kakasabon, kakakuskus, anak. Eto ka, lilinisan kita. Para pagdating ng aking Ama, napakaputi mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Hayaan natin na ang buhay natin ay ibigay natin sa Panginoon, kapatid. Hayaan mo pag ikaw ay sinabon ng Panginoon, hindi po yan curse, hindi ka pinalo ng Panginoon, kundi pinaaalalahanan ka ng Diyos. Amen pa? Bakit? Ayaw kanyang makitang marumi sa harapan ng kanyang Ama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano pa? Number 3. Example is like a Sabi niya, when you pour disinfectant into a wound, it can sting. Diba? Sino po yung may mga sugat? Diba? Pag nilinis nyo po, napakahapdi ito. Pero after nyo nilinis yung sugat na yan, makikita mo naman yung kalinisan ng sugat at unti-unti itong hihilom. Bakit nililinis mo? Pero pag hindi mo nilinis yan, matagal po ang healing process niyan. Pag hindi mo siya nilinis, makikita mo naggigitata yung sugat mo. Amen. Ang Panginoon, ayaw niyang maging ganun tayo sa kanyang pagdating. Lilinisin niya tayo, masakit man ito, ngunit sa ikakabuti po natin yan.
Ayaw ng Diyos na mapariwara ka. Ayaw ng Diyos na masayang yung ibinigay mong buhay sa paglilingkod kung hindi ka naman makakasama sa kanyang kaharian. Amen? Amen ba? Masakit po, di ba? Sinasalita ko pa lang tumatagos sa ating mga puso. Why? Dahil gusto ng Panginoon na ready at malinis tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen ba? Sino po rito yung gustong pumunta sa kalangitan, sa kaharian ng Panginoon? Amen. Amen. Lahat tayo. Lahat. Bakit natin itong ginagawa? Yung ganitong pag-church, pag-aayos ng buhay natin. Dahil gusto natin isang araw, madaupang palad natin, makatira tayo sa templo na pinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? Yan lahat yung desire ng puso natin. Bakit tayo nagiging, tawag dito, bakit tayo nagtitiis sa ganitong buhay? Dahil gusto natin na isang araw, maparangalan natin ang Diyos na buhay ng personalan, ng face to face. Amen po ba? Sabi ni Malakay, sabi niya, you think you want God to come and work among us? You think the day of the Lord will be some sweet, pleasant time? Sometimes po, ang paglilinis sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi po masarap. Amen? Sometimes, ang paglilinis ng ating Panginoong Jesus ay hindi po kaaya-aya. Saan? Sa ating mga feelings, sa ating mga sitwasyon. Dahil ang paglilinis po ng ating Diyos ay napakasakit, napakapait, napakalungkot. Ganyan po maglinis ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. When you allow God to cleanse your life, mararanasan mo ang grabing pagsabon niya sa'yo, like yung alahera, di ba? Yung alahera. Amen. Bago mo ma-identify at ma-appreciate mo yung isang kaliit-liitang gold, dadaan po ito sa grabing masusing pagkinang yan. Ganon din po tayo pag inalaw natin ang buhay natin na hinaning ng Panginoon at pagdating ng huli, yung finished product, katanggap-tanggap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sino rito yung gusto na katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? Ipalakpak mo yan sa Diyos na buhay. Hallelujah! It might be sickness. Yung ating pong pagdalisay, paglinis ng ating Panginoon, dinadalisay niya tayo, nakakaranas tayo ng sakit at karamdaman. Ang pagdadalisay ng Panginoon ay nakakaranas tayo ng kawalan, kalungkutan, distress, at kung ano-ano pa. Pero kapatid, wag kang mag-alala, wag kang matakot. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, I will never leave you, forsaken you. I will give you hope and a good future. Amen? Amen! Wag tayong matakot. Dahil ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Anong gagawin natin? We give our hearts to the refiner's fire. Amen. Sabi niya sa kanta, dadaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dadaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Amen. Sabi niya po rito, sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kung alam mo yung purpose na pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka matatakot. Why? Because all things work together for good, for those who love God. Amen. Dadaan man tayo ngayon, may pinagdadaanan man kayo na challenges, na kahirapan, may dinadaanan man kayo ngayong sakit at karamdaman, kapatid, inaalaw yan ng Panginoon para makita kung sino tayo sa kanyang harapan. Para makita kung ipupurify niya ang buhay natin at kung makita na gusto nating ipapurify ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At number 3, lesson outline. At ang lahat ng ito ay hindi po natin magagawa
yung ipupurify tayo ng Panginoon, hindi po natin yun ma-endure, hindi natin yun magagawa without the presence of Holy Spirit in our lives. Amen? Hindi natin magawa. Yung pagtanggal pa lang ng skin, ng sugat mo, hindi mo yan magagawa kung wala yung nanay mo na nagsasabi, anak, kaya mo yan. Anak, hindi yan masakit. Kasi pag kaya nilagyan natin ng gamot, ay gagaling yan. And the Holy Spirit is there for us para magiging katulong natin, tagapag-advise, tagapagturo sa buhay na ito na lagi niyang sinasabi sa atin, anak, kaya mo yan. Anak, kaya mo yan. Go ka lang. Ano man ang pagsubok mo, hayaan mo lang. Go ka lang, go. Amen. God is so good. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na ito. Alam niyo po yung olive oil? Sino po yung nakakaalam ng olive oil? Sino yung naglalagay sa niluluto niya ng olive oil? Bago po yung olive oil, yung oil na yon ay magagamit mo, anong ginagawa? Kinokompress pa, di ba? Ano yun? Pinipilipit pa. Ano? Iba pang tawag, meron? He-press. Okay. He-press it. Para saan? Para lumabas yung oil na ating pong gagamitin. Lalabas po yung katas ng olive na yan para maging oil. Sometimes ganyan din po tayo. Hindi po. Hindi po. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakaaral ba kayo? Amen. Sige, pumalakpak tayo sa Panginoon na buhay. Hallelujah. So, bago po lalabas yung grabing oil po ng isang olive oil, kailangan pa po yan ng puwersa para i-press yan. At pag lumabas naman yung oil, siya po ang pinakamahal or isa sa pinakamahal na oil. Saan? Sa supermarket at kung saan-saan. Amen ba? Bakit? Dahil dumaan yun sa grabing proseso. Ganyan po tayo. Malalaman natin ang valuable ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos, pag siya po ay pinres. Amen? Pag ikaw ay pinres, masakit ba? Amen. Maipit nga lang yung paa mo, nagagalit ka na eh. Yung pressing pa kayang mangyayari. Kung may pressing na mangyayari, ibig sabihin, meron pong success na mangyayari sa buhay mo. Amen ba? Kung may pressing po, ibig sabihin, andyan ang Lord lagi na umaantabay sa'yo. Amen. Allow pressing in your life. Huwag po kayong mag-question kung bakit pinipress tayo ng Panginoon. Dahil nililinis niya po ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya po sa Malakay, He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer acceptable sacrifice to the Lord. Why God purify Levites? Bakit kaya nilinis? Purify? Okay. Bakit kaya pinurify? Sorry. Pinurify. Purify. Okay. Ng Panginoon ang mga Levites. Why? Because of unworthy sacrifice. Okay, sabi niya po sa Malakay 1:7-8, you have shown contempt by offering defiled sacrifice on my altar. Amen. Sila po ay nag-sacrifice ng mga hayop na may mga defecto. Sabi niya, then you ask, how have we defiled the sacrifice? You defiled them by saying, the altar of the Lord deserve no respect. Amen. Ano pa? When you give blind animals and sacrifice, isn't that wrong? And isn't that wrong to offer animals that are crippled and diseased? Diba ang hinihingi po na pag-alay
para tayo po ay mawalang bisa sa Old Testament ay kailangan natin maghandog ng pinaka-perfect na hayop. Tama ba? Pero anong ginawa ng mga Levites na ito? Sila po ay nag-alay ng mga imperfect. Ginagawa po nilang walang respeto ang templo ng Panginoon. Sa maliwanag na sila ay nagkasala dahil sa handog nila sa mga hayop na may mga depekto. The word "so that", ibig sabihin yun, may purpose ang Lord sa buhay po. So that the Levites may once again offer acceptable sacrifice to the Lord. Binigyan niya ng pangalawang pagkakataon so that para maayos nila yung buhay nila sa harapan ng Panginoon. Even as we are under sin. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ay nabayubay sa krus para ikaw ay i-save sa kasalanan so that maayos mo yung buhay mo sa harapan ng Panginoon. Amen. So that they may present the Lord offering in righteousness, so that yung buhay mo maging pleasant sa harapan ng Panginoon. Amen. Bakit ka binubuhay ng Diyos sa panahon ngayon? Para maayos mo yung buhay mo. Para pagdating ng second coming ng Diyos, ikaw ay nakatayo, firm, dahil inaayos ka ng Diyos. Amen. Bakit ikaw ay nakakatayo sa harapan ng Diyos? Dahil ibinigay mo ang buhay mo para ayusin ng ating Panginoon. Amen. Ito kapatid, huwag mong sayangin ang buhay na ito na ibinigay ng Diyos sa iyo. Habang ikaw ay malakas, ikaw ay buhay, ayusin ng Diyos ang buhay mo. Hayaan mo na ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Amen. Dahil sa mga simpleng bagay patungkol sa kanyang iglesia, nakatalayan sa kanyang aklat na buhay. Amen. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa natin. Alam mo lang na wala yung saysay sa mata ng mga kapatiran, sa mata ng mga elders, pero sa Panginoon, napakalaking bagay yan. Yung pumunta ka ng 8:30, ng 9 o'clock, pero ang gawain 10 o'clock, it's okay kapatid. Bakit? Dahil sa mata ng Diyos, napakalaking bagay yan sa harapan niya. Amen. Tumutugtog kang mag-isa, okay yan. Huwag ka nang mag-antay ng maraming mga instrument. Bakit? Makita yan ng Diyos at napakahalaga yan sa mata ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit wala nang umamen? Praise the Lord! Palakpak po yan sa Hallelujah! Ang ikawin. Amen po ba? Daming nag-amen sa may pansin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po sa Hebrew 13:15 hanggang 16, through Jesus Christ, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly refresh His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. Amen. It is very clear that the worship is not only a sudden. Ang pag-worship daw sa ating Panginoon ay hindi lang daw po ito Sunday. Hindi lang tayo holy pag Sunday, but every day of our life, we must be holy. We must be righteous sa harapan po ng Panginoon. Ang pagkanta po ay hindi lang yun worship. Amen. Baka akala nyo, ang worship na sinasabi, yung ginagawa ng mga choir at ng mga banda, hindi lang po yun ang worship. Ang worship po sa bawat ginagawa natin sa araw-araw, na mahalin ang ating mga kaaway, unawain ang ating mga magulang, isa po yun sa pag-worship sa Panginoon. Ang pagrespeto po sa kanila, isa po yun sa pag-worship sa Panginoon. Ang mahalin mo ang iyong mga kagalit, ang mahalin mo ang iyong pamilya, ang mahalin mo ang asawa mo na hindi ka mahal-mahal, isa po yun sa pag-worship sa Panginoon. Amen. It's not only singing every Sunday, singing in your personal
na prayer, kundi ang pag-worship ay maipakita sa ating mga galaw. Maipakita sa ating mga gawa. Yan po ang worship. Amen. God's ultimate purpose is refining or worship is to love God and love others. Yan po ang ibig sabihin ng worship. Ang mahalin ang Diyos. Ang mahalin ang mga tao sa kanyang harapan. Dalhin sila sa harapan ng Panginoon. Patanggapin, i-share ang salita ng Diyos. That is worship. Amen? Yan po ay worship. Huwag lang tayong makontento sa bahay natin na tayo lang ay maligtas. Okay na ako, ligtas na yung family ko. No. Love others as you love yourself. Dalhin mo sila sa paanan ng Panginoon. I-share mo ang salita ng Panginoon. That is worship. Amen? Hindi lang yung kakanta ka. No, it's not worship. Hymn yan sa Panginoon. Ang worship ay mahalin mo ang Diyos at ang iyong mga fellow men. Amen? Ang tunay na layunin sa pagpino or kalinisan ng pagsamba, ang mahalin ang Diyos at mahalin ang mga tao na nasa paligid po natin. Amen? Conclusion. Church, if we are now going through the purification of the Lord in our life, we need to be calm down. Pray and ask God what He wants in our life. Lord, anong gusto mo sa buhay ko? Bakit ko ito pinagdadaanan, Panginoon? Alam kong pinupurify mo ako, pero dapat may lesson akong makukuha sa problemang ito, sa mga pagsubok na ito. Amen. Huwag kayong pumayag na walang lesson kayong makukuha. Bakit? Isang araw pagdadaanan nyo uli yung ganong sitwasyon. Amen. Every time, ang refiner's fire ay hindi po masarap, masakit. Pero sa bandang huli, makikita yung kadigningan, kalinisan ng ating mga puso. Amen. Huwag po nating tanungin na, Lord, bakit ko pinagdadaanan ito? Bakit yung kapitbahay ko hindi siya nakakakilala pero lahat ng mga pagpapala nasa Kanya? Sinarito yung tanong ay ganon. Tanong ko rin yun sa Panginoon before. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, hayaan mo sila, hindi ko sila kilala. Why? Because they are under sin. Binibigay ni Satanas ang lahat sa kanila para hindi sila malayo sa Kanya. Pero tayong mga nakakilala sa Panginoon, bakit tayo dumadaan sa ganitong pagsubok? Why? Because God refines our heart. Amen ba? Sabi ng Kanyang salita, makuha mo man ang lahat ng yaman sa mundo. Meron ka mang mga pera, ari-arian, at kung ano-ano, pero ikaw ang pinakakawawang nilalang sa mundo. Bakit? Hindi ka makakarating sa Kanyang paroroonan. Amen? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Sabi niya pa dito, so that we are acceptable to our Heavenly Father. Amen? The refiner's fire came into our life to purify our hearts, to make like a gold, pure gold. Pumunta ang ating Panginoong Jesus dito para i-refine ang ating mga puso, para gawin niya itong gold. Amen. Pure gold sa harapan ng Kanyang Ama. Amen ba? Our heart, sabi niya, and He set apart for Him, for His Master. Sineset aside niya tayong mga anak niya. Sineset aside niya tayo. Pinupurify niya tayo para sa Kanyang Ama. Para sa pagdating niya, nandyan tayo nasasalubong sa Kanya. Amen. Sino po rito na isang araw, ganun yung mararanasan niya? Amen. Lahat tayo nag-a-aspire. Kaya nga lahat tayo, masakit man ang pruning, ang cleansing, nagpapatuloy pa rin tayo. Amen ba? Bakit? Para pagdating ng Panginoon, ready tayo na kukunin niya. Ready tayo na imimit niya, anak, ikaw, pasok ka, halika rito. Amen. Second coming is very near, mga kapatid. Malapit na po ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman, my dear brothers and sisters,
we have desire na i-ask natin sa ating Panginoong Jesus kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Hayaan mo na ialay mo ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus. Sa oras na ito ay kausapin natin ang Panginoon. Hayaan mo na bigyan mo ng time sa oras na ito. Come on, let's stand up. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok, kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa mga problema, sa sakit at karamdaman, hayaan mong kausapin mo sa umagang ito ang Panginoon. Hayaan mo, ibigay mo ang puso mo sa Kanya. At hayaan mo na i-refine niya ito para makita ang kinang mo, ang valuable mo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. We glorify your name. Hayaan mo na ayusin ng Diyos ang buhay mo. Mga kapatid, kay Kristo, magpaayos po tayo sa ating Diyos. Yaman din lang tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ibigay na po natin ang 100% natin sa Kanya. Dahil unang-una, wala naman tayong kinontribution sa buhay na ito, kundi ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name. Hallelujah. Ora shandara babakan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa umagang ito. Narito po ang aming mga puso. Handa kong magpaayos sa iyo. Ayusin mo at suriin mo ang aming mga buhay para lamang sa iyo. O, pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila. Ang buhay na ito ay sa iyo, Panginoon. Napakirin mo ang mga luha na amin pong nararanasan sa panahon po ngayon, Panginoon. Ikaw ang nais namin, Lord, na maglinis, mag-purify sa aming mga buhay. Ng biyaya at pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, sa mga plano namin for this year, Panginoon. Ikaw ang maging daan. Ikaw ang magkabay sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ayusin yung puso namin, Panginoon, as we serve you in the name of Yeshua. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano man ang kamalian sa puso namin, katangan niyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na alisin, tulungan niyo kami na maging maayos sa takbo ng buhay namin at alinsunod, Panginoon, sa lahat ng instruction mo. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagkilos, na anyayahan namin ng Banal na Espiritu, na bigyan ng katagumpayan ng mga gawain namin, Panginoon. Hindi sa skill namin, hindi sa talino namin, kundi sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, to serve you at ikaw ang maitaas. In the name of Jesus. Okay, so for our announcement po, bali this April 9 na po yung ating internal fellowship. So, gaganapin po yun sa bahay ni na Pastor Joy. Magsisimula po tayo ng morning. And then, ano po bang agenda natin? So, para po sa mga kids, meron pong swimming. And then, sa mga kung sino mong gusto maligo, ilalatag po natin yung pool. And then, for evening po, doon po yung pinaka-fellowship natin. Magkakaroon po tayo ng overnight prayer or parang prayer warrior. Ipapanalangin po natin yung mga burdens or mga pinagdadaanan po ng bawat isa. And then also, since that it will be a fellowship, magkakaroon po tayo ng patula. So, any question po ba dun sa ating fellowship? Opo. And then, also, please be ready na rin po sa ating
April 19 po ang pinakaunang prayer and fasting, which is, actually na-raise ko na po ito sa lahat sa elders and sa worship team. Pero as our pilot na prayer and fasting, balik kami muna ni Pastora magpapacilitate. Then inaanyayahan namin ang lahat 8 a.m. to 8 p.m. po. Ano po ba yung fasting na yun? So this time we will do we will follow na yung biblical fasting na as much as possible yung no foods, no drinks. Then we're going to spend the entire 12 hours para po sa panalangin. And yung pagpupuri sa Panginoon. And then also, meron din po tayong prayer and fasting sa main church this coming April 26. Saan po yun sa main church po? Meron po ba kayo dadagdag basta? Okay, yun lang po. And also, good news po, I understand na meron tayong pinanalangin about sa main church anniversary that will be conducted this September. And then, I believe, ang pinaka-main concern natin doon is yung transportation and then food. So, I am pleased to announce you na when it comes to transportation, may ginamit na po ang Panginoon. So, wala na tayong problema sa transportation. Unlike in last year, where kumbaga nagkaroon ng pila, hindi sabay-sabay tayo nakaalis. This time, dalawa po yung ginamit ng Panginoon at hindi ko napapangalanan kung sino para pagpalain sila na abundantly ng Panginoon. So, sinagot na po nila yung ating transportation. And then I'm sure, bless din tayo ng Panginoon para sa mga pagkain. So, have yourself ready sa September. Okay, sabay-sabay tayo. Huwag na po tayo matakot sa transportation or sa biyahe natin. Okay? And then also, quick announcement din, nagkaroon kami ng dry run, which is representative ng worship team, si Brian, na-identify na natin yung dapat palitan sa mixers natin before the anniversary. And then, I will provide further information kung ano ang magiging action plan natin para before the anniversary this coming December 1st, everything will be all set and ready. Okay? Yun lang po. Again, next week po, next Sunday, meron po tayong gawain. Mag-i-start po tayo ng 10 o'clock sharp. Amen po ba? Purihin natin ang Diyos. God bless everyone. Oh, first na. Litrato na silang pareho. Halika, release sa kita. Worship team. Okay. Bro, oh bro. Stop. Nicole! Wow! Si Amboy! Magandang umaga sa inyong lahat. No? Magandang hapon. Ako si Eric Coral Vlog. Salamat sa panonood sa ating video. Gaya po nito, mga Comiskid. Thank you very much. Salamat. Salamat sa panonood. May pagpapala ng Diyos sa inyong katanggap. Araw-araw. Okay, thank you. God bless. Ayos.